Hindi ito nangyayari maliban sa mananampalataya. Hindi ito nangyayari maliban sa mananampalataya. Dito lang nangyayari sa isang mananampalataya na kahit anong mayari sa kanya, may dulot na mabuti sa kanya. Doon lang sa mananampalataya. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Una sa lahat, papuri at pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating nag-iisang tigapaglikha, na siya ang nagkaloob sa atin ng lahat at naggabay sa atin tungo sa pananampalatayang Islam. Sa panahon natin ngayon, tayo ay nahaharap sa isang matatawag natin na malaking pagsubok. Kaya bilang mga mananampalataya, nararapat na malaman natin paano natin pakitunguhan ang mga ganitong mga klaseng mga pagsubok. Kung minsan, ang iba inaakala na ang mga pagsubok lamang ay yaong mga hindi magandang mga nangyayari. Yung mga mga masamang pangyayari. Ganun minsan ang pagkaakala ng iba. Subalit sa katotohanan, lahat ng nangyayari sa ating buhay dito sa ibabaw ng mundo ay pagsubok mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah wa ilayna turja'un. Sabi ng Allah, lahat ng may buhay ay makakatikim ng kamatayan at kayo ay aming susubukan sa pamamagitan ng mabuti at masama bilang fitna, at pagkatapos kayo ay muling magbabalik sa amin. Pag sinabing fitna, kahit anong bagay na nagdudulot ng kaguluhan o nakakapagligaw o nakakasira sa diskarte o sa samahan o sa anumang magandang kalagayan. Nasisira yung tama ay namamali. Yun ang tinatawag na fitna. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitna. Ginawa ka ng Allah na mayaman, fitna yan. Pagsubok yan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ginawa ka na mahirap, pagsubok pa rin yan. Binigyan ka ng Allah na malakas na pangangatawan, wala kang karamdaman, pagsubok yan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sa kabila ng iyong pagiging malakas na pangangatawan, ito ay gagamitin mo alinsunod sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. O gagamitin mo ito sa masama. Gagamitin mo ito sa pang-aapi ng kapwa. Kung binigyan ka ng Allah ng karamdaman, ganun din. Ginawa ka ng Allah na mahirap, pagsubok. Ginawa ka ng mayaman, pagsubok. At kadalasan, mas maraming nafe-fail sa pagsubok ng kayamanan. Pag binigyan ka ng Allah ng problema, karamdaman o kaya problema sa buhay, mas maraming nakakapasa dito sa pagsubok na to. Bakit? Kasi bilang isang mananampalataya na naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, alam mo na walang ibang makakatulong sa iyo maliban sa Allah. So lalapit ka sa Kanya. Yun ang pagkakaiba ng pagkatakot sa Allah at pagkatakot sa nilikha. Tulad ngayon, maraming natatakot sa coronavirus. Nagulo ang buong mundo sa pamagitan nitong pinarating sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na to. Buong mundo nagulo. So, iba-iba yung kanilang mga reaksyon. Hindi naman natin sinasabi na huwag tayong matakot. Ibig sabihin,
ang gagawin natin kung ano yung tama. Kung ano yung mga advice sa atin. Yan ang susundin natin. No? Bilang pangangalaga sa ating sarili, kasi utos ito ng Allah subhanahu wa ta'ala na pangalagaan natin ang ating sariling kalusugan. No? So, ang gagawin mo pag ikaw ay natatakot sa isang nilikha lamang na katulad mo, gagawa ka ng paraan na ikaw ay makaiwas. Lumayo sa kanya. Diba? Protektahan mo yung sarili mo laban sa kanya. So yung iba hindi nila nalalaman, hindi nila napapag-iba yung pagkatakot sa Allah at pagkatakot sa tigapaglikha at pagkatakot sa nilikha. Kapag ang kinatatakutan mo ay ang iyong tigapaglikha, hindi mo siya lalayuan, hindi mo siya iwasan kasi hindi mo siya maiiwasan, hindi mo siya malalayuan. Wala kang lugar sa mundong ito na mapupuntahan na hindi saklaw ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala kang mapupuntahan para makalayo ka sa kanya. At wala kang choice, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, babalik at babalik ka sa kanya. Babalik at babalik ka sa kanya. So ang gagawin mo kung natatakot ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi katulad ng pagkatakot sa nilikha na coronavirus na lagi kang may dala na antag diyan? Sanitizer o kung anong no? Yan. Lagi kang magsusuot ng mask. Yan gagawin mo. Pag yun ang kinatatakutan mo, yan ang pinangingilagan mo. May magagawa ka para maiwasan mo siya. Pero ang Allah, wala kang magagawa para maiwasan mo. Para malayuan mo siya. Anong gagawin mo? Ilapit mo yung sarili mo sa kanya. Hindi mo ilalayo. Kasi pag inilayo mo yung sarili mo sa kanya, mapapahamak ka. Hindi katulad ng nilikha. Kailangan ilayo mo. Halimbawa, meron dyan mabangis na hayop, hindi ka pupunta doon. Kasi alam mo, kakainin ka niya. Diba? So, ibig sabihin, magtiwala ka sa Allah subhanahu wa ta'ala at gawin mo yung mga precaution. Yan. Hindi yung, kung hindi ka natatakot, pupunta ka doon. Alam mo, kakainin ka niya. Di ba? Sabi na, yakin daw. Yan ang sinasabi lang yakin. Ha? Kung oras mo na daw mamamatay ka talaga. Totoo yun. Pero binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng talino. Alam mong train yan, sabi mo kung hindi pa oras, hindi ako mamamatay, salubungin mo yung train, alam mong madudurog ka dyan. Di ba? So iwasan mo, hindi mo gagawin yun, kasi alam mong, mapapahamak ka doon. Binigyan ka ng ngalan ng katalinuhan para mapag-iba mo yung tama at saka yung mali, yung masama at mabuti. Yan. So ibig sabihin dito sa panahon natin ngayon, ang pinaka-importante dito, unang-una, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. O kayong mga nananampalataya, humingi kayo sa Allah ng tulong. Magpatulong kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng sabar at ng sala. Ibig sabihin, hilingin mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, pero gagawin mo yung dahilan. Hindi yung nananalangin ka, pero hindi mo naman ginagawa yung mga dahilan para makuha mo yung hinihiling mo. Hindi kinakailangan gawin mo. Pagkatapos mong gawin yung mga dapat mong gawin na para makaiwas ka, magtiwala ka sa Allah subhanahu wa ta'ala kung anong nakatakda para sa iyo, yun ang tatanggapin mo. Yan ang tinatawag na paniniwala doon sa tinatawag na itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag mo sasabihin na kung itinakda ng Allah, kung hindi itinakda, hindi mangyayari. Alam mo nang talagang mangyayari yan dahil sinusuong mo. Di ba? Hindi. Yung umiwas ka na. Umiwas ka na doon. Yan. So, itong pangyayari ngayon sa atin, ito ay sinasabi na talagang ito ay malaking pagsubok. Subalit, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay parusa sa mga tao na gustong parusahan ng Allah. Subalit, ginawa ng Allah na rahmah para sa mga mananampalataya. Dahil kung dinapuan ka ng karamdaman na ito, sabi ng Propeta Muhammad, dahil ang utos niya, kapag narinig mo na merong dumapo na virus o tinatawag na epidemya sa isang lugar, ay huwag kang pupunta doon. Unang punto dito, sa unang bahagi nito, ibig sabihin yung sarili mo, protektahan mo. Pag-iingat. Huwag kang pupunta doon, alam mo nang meron eh. Huwag nang i-challenge sa sarili niya. Huwag mo sabihin, hindi ako mahahawa dyan. Malakas daw siya. Kinakailangan, sundin mo kung ano yung instruction ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwag ka pumunta doon. Sinabi na ng Propeta, huwag ka pumunta eh. Diba? Huwag ka nang magmamayabang na hindi ka mahahawa.
Na. Pangalawa, sabi niya, pag narinig mo, pagka dumapo sa lugar na kung saan ka naroroon, ay huwag kang umalis para takasan. Itong pangalawang bahagi, ito ay pag-iingat sa lipunan, sa komunidad. General safety. Oo. Kasi kung halimbawa, hindi mo alam, katulad nitong virus na ito na dumating ngayon, ay matagal bago malaman. Matagal bago lumabas yung symptoms niya. So kung umalis ka, pumunta ka doon, marami ka nang nahawa bago pa malaman na infected ka pala. Ma? So ang Islam, nagbibigay sa atin ng gabay. Paano natin pakikitunguhan itong mga ganitong klase ng mga pagsubok? So ibig sabihin sa atin, mga mananampalataya, wala tayong dapat na ipangamba. Dahil sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajabal li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. Ang buhay ng mananampalataya ay isang bagay na kahanga-hanga. Kamangha-mangha. Inna amrahu kullahu lahu khair. Lahat ng pangyayari sa kanyang buhay ay may kabutihan sa kanya. May kabutihan sa kanya. Kahit anong klaseng pangyayari sa buhay ng isang mananampalataya, ay may kabutihan para sa kanya. Sabi niya, wa ma li ahadin illa lil mu'min. Hindi ito nangyayari maliban sa mananampalataya. Hindi ito nangyayari maliban sa mananampalataya. Dito lang nangyayari sa isang mananampalataya na kahit anong mangyayari sa kanya, may dulot na mabuti sa kanya. Doon lang sa mananampalataya. Sabi niya, in asabat husarra syakar. Kapag dinatnan siya ng swerte, ng mabuting kagandahang palad, no? Nagpapasalamat sa Allah. Syakar. Makanat khair Allah. At ito ay mabuti para sa kanya. Bakit? Kasi kung hindi ka magpapasalamat, ang hindi pagpapasalamat, hindi pag-acknowledge sa blessing ng Allah, kufur. Kufrun ni'mah. Kufrun ni'mah. May parusa. Pag nagpasalamat ka, sabi ng Allah, May ziyada. dagdagan pa ng Allah. Wa idh ta'adhana rabbukum La in syakartum. la in syakartum la azidannakum. Magpasalamat ka na, huwag ka na lang, kahit hindi ka na humingi, magpasalamat ka lang. Dagdagan lang ng Allah. Pag dinapuan naman siya ng kasawiang palad, ay nagsasabar. Nagtitiis siya. Dahil tinatanggap niya, ito ay tinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi ng propeta, ito ay mabuti para sa kanya. Mabuti ito para sa kanya. Bakit? Kasi sabi ng Allah, innallaha ma'as sabirin. Ang Allah ay nandoon sa mga mapagtiis, sa mga sabirin. Yan ibig sabihin, kahit ano mangyari sa buhay ng isang mananampalataya, ay ito ay magdudulot ng mabuti para sa kanya. So dito sa pangyayari na ito, kung dinapuan ka ng virus at ikinasawi mo, nagtiis ka, hindi ka umalis sa iyong lugar, nagsabar ka, tatanggap ka, sabi ng Propeta Muhammad, ng gantimpala na katumbas ng gantimpala ng isang syahid. So walang mawawala sa isang mananampalataya. So yun, dito natin pairalin yung tinatawag na yung paniniwala, pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakkul sa Allah. Pero gagawin natin kung ano yung dapat na gawin. At manalangin tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay kanyang protektahan. Ganun pa man, halimbawa ang isang Muslim na naman ay nananalangin na protektahan siya ng Allah laban sa virus na ito. At dinapuan ka ng virus sa kabila ng iyong pagsusumamo sa Allah na ikaw ay protektahan, ilayo ka niya dito, dinapuan ka pa rin ng virus, hindi nangangahulugan na hindi dininig ng Allah ang iyong panalangin. Bakit? Kasi sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinutugon ang ating panalangin sa tatlong paraan. Hindi ka masaysero. Hindi masaysero ang isang mananampalataya. Sabi ng Propeta Muhammad, ang Allah ay mahiyain. Mahihiya siya sa kanyang alipin kapag itinataas ang kanyang kamay at nananalangin na sisiruhin siya ng Allah. Hindi ka sisiruhin ng Allah. So una, maaring
ilayo ka ng Allah sa ano na yan, hindi ka matamaan yan. Yun ang number 1. Maaring ibigay niya agad yung hinihiling mo. Protection. Maaring hindi niya ibinigay, pero inilayo ka niya sa isang kapahamakan, isang sakuna, isang pangyayari na katumbas ng iyong hinihiling. Yun ang pangalawa. Pangatlo, wala dun sa dalawa, pero inireserba ng Allah ang iyong dua, ang reward ng iyong dua sa kabilang buhay sa araw ng paghukom, dun ibibigay sa iyo. Allahu Akbar. So dahil doon may mga tao, sabi ng Propeta Muhammad SAW na magsasabi sa araw na yun, ya Allah, saan galing itong reward ko na to? Sasabihin ng Allah, yan yung mga dua mo sa mundo na hindi ko ibinigay sa iyo doon, inireserba ko para sa iyo dito. Sasabihin ng tao, ya Allah, sana hindi mo na lang ibinigay lahat yung hiniling ko sa iyo sa mundo. Sana hindi mo na ibinigay lahat yung wala ka nang binigay sa mga hiniling ko sa iyo. At dito mo na lang ibinigay sa akin lahat. Yan. So, ibig sabihin, ang isang mananampalataya, klaro sa atin. Alhamdulillah. So, ganun pa man, hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na sana ay panumbalikin niya ang kapayapaan, ang katahimikan sa mundo, lalong-lalo na sa lugar sa bayan ng mga Muslim. At hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay kanyang patatagin at huwag tayong hayaan na muli pang malihis pagkatapos na tayo ay kanyang patnubayan. At patatagin tayo, taufikan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na manatili tayo sa paghawak sa Quran at saka sa Sunnah. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.